kailangan ang pagpapatawad. Sasabihin ng iba, Pastor, napakahirap naman po yata yung magpatawad. Agree ako sa inyo. Yes, mahirap. Pero di po ba mas mahirap hindi magpatawad? Naaalala mo pa, sumasakit pa yung dibdib. Lumulungkot ka. Tumataas ang iyong blood pressure. Pagka naaalala mo ang mga gumawa sa'yo ng mali. Mahirap magpatawad, pero mahirap ding hindi magpatawad. Hirap din lang at hirap ang gawin nyo na yung sa panig ng Panginoon, yung inuutos niya magpatawad. At yan po ang dalangin ko ngayon, kung tayo mayroong daladala sa puso, dapat patawarin. Siguro parang pelikula na pumapasok sa screen ng inyong utak ang mga mukha ng mga taong ito. Patawarin nyo na. Alang-alang kay Kristo. At kundi man lang alang-alang sa Kanya, mga kapatid, alang-alang sa inyong sarili. Sapagkat malinaw ang sinabi ng Panginoon, ang hindi nagpapatawad ay di rin patatawarin ng Ama sa langit. Kailangan ng isang himala para yan mangyari. Kailangan ng hipo ng Espiritong Banal para tayo magkaroon ng pagpapatawad. At yan po ang hihingin natin sa Diyos ngayon. Isang makapangyarihan na hipo niya. Magkaroon ng himala sa ating puso. Magkaroon tayo ng kakayahang magpatawad. Bagamat hindi sana yun ang gusto natin. Kuminsan na yung gusto natin maghiganti. Subalit hindi yan ang paraan ng Diyos. At ang gumaganti, nagagantihan uli, magagantihan, hindi na matapos ang gantihan. So if you do not forgive, you will not be forgiven by people and by God. You will remain guilty. Therefore, you will be judged. And in the end, you will be condemned. Pangalawa pong hakbang, forgive. Pangatlong hakbang, tungo sa pagpapala, give. Napakalinaw po ng sinabi, give and it will be given to you. Magbigay ka at susuklian ka. Bibigyan ka rin. At ano po, higit sa ibinigay mo ang ibibigay sa iyo. Kasi sukat na tama, sisiksikin, liligligin, aalugin at umaapaw pa ang ibibigay sa atin. Wala tayong kalugihan. So give to people. Give people your 3 T's. 3 letrang T. Time, talent, treasure. Ibigay natin yan sa tao. Lalo sa mga mahal natin sa buhay. Nagtataka naman ako sa mga tao na nag-aaway-away ang magkakapatid dahil sa kaprasong mana. Natitikis ang mga kamag-anak na may sakit, may pagdurusa, samantalang meron naman pwedeng itulong. Sabi, give. What we do to people is counted as done for and given to Christ. Alam niyo po ba na ang pagbibigay sa tao, lalo yung hindi nakakaganti, hindi makakapagbayad, ay inaari ni Kristong sa kanya ibinigay at kung ganon, siya ang magbabayad. Ano po ba ang tunay na pagbibigay? Yung ang binibigyan mo ay walang kakayahang gumante ng mabuti rin. Kasi kung may kakayahan, binigyan mo lang, baka investment lang yan, puhunan, namumuhunan ka lang. Nagbibigay ka ng maganda dahil may kapangyarihan siyang magsukli sa iyo sa panahon na kailangan mo siguro ang tulong niya. Hindi niyo ba napapansin, pagka mayaman ang may birthday, mahal ang mga regalo? Tapos pagkapuha natin, mahirap ang may birthday, kung ano-ano lang ng mga binalot na kalendaryo. Mga tuwalyang may mga sulat na inchik na good morning, na isang laba mo lang, gapak-gapak na. Kasi mahirap ka eh. Baka hindi ka makapagbigay ng mamahalin sa birthday niya, so ba't kanya bibigyan ng mahal? So hindi nagbibigay, namumuhunan. Pero kung tayo po ay mga kamaralita, may nagregalo sa atin ng napakahalagang bagay, alam nilang hindi natin kayang suklian yon, yun ang tunay na nagbigay. So pati po ang ating mga pagbibigay susuriin natin, tayo ba'y nagpapadama lamang, namumuhunan lamang, o nagbibigay talaga? Sa palagay niyo po ba ay maipagkakaila natin sa Diyos ang tunay na laman ng ating puso? Ang Diyos ang sumusukat, maging na mga iniisip natin na lingid sa ating kapwa-tao. At sabi nga sa Bible po, sa oras ng paghuhukom, sasabihin ng Panginoon, hali kayo mga hinirang, mga pinagpala. Nagugutom ako, pinakain ninyo ako, nagiginaw ako, binigyan niyo ako ng balabal. May sakit ako, dinalaw niyo ako.
Nakulong ako, nasa piitan, helpless, powerless. Pinuntahan ninyo ako. Dito ang inyong gantimpala. At sabi ng mga tao, kailan naman po namin nakita na ganun kayo? Diyos naman kayo. Sabi ni Lord, Aba, lahat ng taong tinulungan ninyo, inaari ko na sa akin nyo yun ginawa. May tanong ako sa inyo. May gumawa ng mabuti sa anak nyo. Di ba tinatanaw nyo? Di ba mas natutuwa pa nga tayo na sa birthday ng anak natin may nagregalo kaysa sa sarili nating birthday? Di ba't kung may mga regaluhan sa Pasko, tinitingnan nyo yung anak nyo kung may nag-aabot man lang kahit isa at nasasaktan ng puso nyo na walang nagbibigay sa kanya? Lahat ng tao, likha ng Diyos. Mahal niya ang lahat ng tao. Pag nagbigay ka sa isa niyang minamahal na tao, lalo yung kapuspalad, yung walang pumapansin, hindi kaya niya alam? Hindi kaya niya tinatandaan? At sasabihin niya, balang araw, susuklian ko ang kabutihan mo. Kahit ngayon pa lang, susuklian ko na, sapagkat mabuti ka dito sa aking mga nilalang. Di ba't pag may sumasakit sa kalooban ng ating mga anak ay tayo unang-unang nasasaktan? So kung may sinasaktan kang tao, sa palagay mo ba hindi mo sinusugatan ang puso ng Diyos? Kung meron kang taong hinuhusgahan, pinag-uusapan, chinichismis, inaagawan ng asawa, inaagawan ng pera, nilalamangan, hindi kaya natin pinalulungkot ang puso ng Diyos.